Ang problema ng bayan ay common sense. Ano ho ba yung mas mabuti at saan kayo doon? Galing-galingan Inglesero o common sense? Have we lost? Maraming magaling magsalita, Okay. pero magaling din magnakaw. Magandang araw po, Senator Panfilo Ping Lacson, at welcome to the Mga Has Interviews. Magandang araw, Malu. At sa mga nanonood sa atin, magandang araw din. Okay, umpisahan po natin dito sa napakainit na usapin, yung pagpatay ng mag-ina sa Paniki, Tarlac. Nagsusumiklab ang galit ng taong bayan, kaya tinatawag na nila ang Philippine National Police na patay ng patay o pinatay ng Police Brigade. Ano po ang inyong suggestion? Meron kayo yatang immediate steps na dapat gawin daw ng Philippine National Police? Una-una, of course, hindsight, kasi nung record check ni Jared De Leon, yung regional director ng PRO3, lumalabas, itong policeman na ito has a long history of facing administrative charges, ranging from grave misconduct hanggang sa less serious neglect of duty. So, 6 yung kanyang kinaharap, napaka-gagrabe mga kaso, and yet 2 beses lang siya naparusahan, isang 10 days na suspension at yung isa 31 days. Okay. Pagka grave misconduct, Malu, alam mo, sa PNP, dismissible yung offense na yan. And somehow, he always managed to get away with yung mga investigation na sinasagawa laban sa kanya. Ano yung inyong naramdaman bilang dating hepe ng Philippine National Police? Well, nakakagulat, bilang dating pulis, o kahit na dating pulis ako, nakakagulat pa rin yung ganong pangyayari. At hindi na rin tayo na sorpresa nung makita nga natin yung mga napakaraming kaso na kinaharap niya nung araw. Yung isa, refusal to undergo drug test. So, noon pa lamang, at saka na-dismiss yun, by the way, or naparusahan siya ng 31 day suspension. So, noon pa lamang, siguro dapat nalagay na sa watch list kasi probable na drug user ito. Kasi kung ka at hindi ka papayag o maski hindi ka pulis, mag-undergo ng drug test, may ibig sabihin yon. Okay. Kasi pagka positive, pwede siyang ma-dismiss naman doon sa serbisyo rin. So, the mere fact that he refused at hindi pa yon umalis siya sa premises nang hindi man lang nagpapaalam sa kanyang mga superior officers pati sa NAPOLCOM. Okay. So si Master Sergeant Nuesca po, actually taga Parañaque, po? Nakabakasyon yata siya sa Tarlac, sa bahay ng kanyang pamilya nang nangyari. Ibig sabihin off-duty, pero may dalang baril. May panukala kayo dito? Yes. Sa ibang jurisdictions, kasi nakikita natin, maski pag nanonood tayo ng mga movies about police officers, pag sila mag-off-duty, sinusurrender nila yung kanilang service firearms. Well, dito, dahil ino-authorize naman tayo mag-possess ng personal firearms, ang isang magandang policy na recommendation sa PNP, yun nga, pag official firearm lang ang pwedeng gamitin nila sa labas ng kanilang mga tahanan kung sila ay naka-on duty status. Ngayon, hindi naman para pagbawalan sila mag-possess ng personal firearms, pero yung defensive ang pag-possess ng firearms, meaning dapat nasa loob lang ng bahay. At habang nasa active service, ang naisip kong ipanukala, huwag silang bigyan ng PNP ng permit to carry firearms outside residence. Nang sa ganon, maiwasan kasi alam mo, iba yung lakas ng loob, lalo na kung ang training mo, pagiging isang pulis o isang sundalo, iba yung lakas ng loob at iba yung takbo ng utak kapag alam mo may nakasokbit kang baril sa iyong baywang. Okay. Sabi po ng mga tao, hindi naman lakas ng loob, yabang ang nakita nila. Yung kamag-anak po ng mga namatay, yun yung isinisigaw. Minumura at sinasabi nilang ang yabang mo dahil lang sa boga, pumatay ka ng 2 tao. Well, yung lakas ng loob is a general statement, Okay. na kapag may dala kang baril, iba yung dinadala mong lakas ng loob. Pero on this particular case or issue involving Police Master Sergeant Nuesca, tama ka, hindi lakas ng loob ang pinag-uusapan dito. Kung hindi, talagang it's just a matter of time sa tingin ko, na the law will catch up with him. Kasi nga, marami siyang hinarap na kaso na nakaraan. Hindi natin alam kung ano nangyari doon sa homicide cases. 2 kasi yung homicide cases na kinaharap niya. Ang nakita lang natin sa ngayon,
yung kasong administratibo involving those two homicide cases, meaning grave misconduct kapag administratibo ang kaso. Okay. May sinabi kayo na parang in a way, dapat silipin dito yung liderato, yung possible failure of leadership. Totoo ba yun? Hindi naman ganon. Ang Okay. sinasabi ko lang, base sa experience ko, malaki na tutulong ng disiplina o self-discipline ng mga pulis sa behavior nila or decorum nila sa labas ng kampo. Okay. Hindi patungkol 'yon sa present leadership ng PNP o kung ano mang liderato ng PNP. Binibase ko lang 'yon na yung general statement na napaka-importante ng pansariling disiplina ng pulis sa mga okasyon na katulad ng kinaharap ni Master Sergeant Nuesca. Ano po malamang ang sa tingin niyo dapat gawin? Court martial ba to? Parang IAS? Murder kasi yata yung sabi ni Secretary Anyo dapat isampa na kaso. Dalawa. Isang criminal case at saka yung administrative case. Definitely, yung administrative case nito, papasok uli sa grave misconduct. At yung criminal case, nakita na natin doon sa mugshot na double murder ang kanyang kakaharapin. Okay. So, nakita ng napakarami, mga netizens at mga kababayan natin, kung ano talaga ang pangyayari. And there could not be a better evidence than the video footage itself. So pagdating ng panahon na siya ihaharap na sa husgado, sa trial, I just hope na ma-appreciate ito ng huwes. Okay. Kapag pinresenta na yung mga ebidensya. Mabuti nga lang daw po na may video dahil kung hindi naman nanlaban na naman ito. Paano ho ba yung sitwasyon na nanlaban? Marami sa mga nabiktima ng alleged drug users and pushers nanlaban ang sinasabi ng pulis. Paano ho ba yung nanlaban? First, yung nanlaban is a matter of defense ng pulis. Assuming na walang video ito. Gagamitin niyang depensa na nanlaban yung nanay at saka yung anak at nalagay sa alanganin ng kanyang buhay kaya napilitan siyang bumaril. Yun ay matter of defense. And nakita na rin natin na ginamit ng ilang beses ito sa kaso ni Kian de los Santos, halimbawa, di ba? Nanlaban din ang sinasabi. Pero ngayon, naparusahan na yung mga pulis na involved doon at nahatulan na sila ng pagkabilanggo. Okay. Kaya pagdating sa husgado, diyan magkakaalaman ng ebidensya. Pero sabi mo nga, dahil nakuha ng video ito, mas maliwanag pa sa sikat ng araw, yung ebidensyang nakita ng lahat. Sir, kaya po namin tinatanong yung problema ng liderato sa Philippine National Police. Sa ilalim po ng 4.5 years ni Pangulong Duterte, may 5 na siyang Director General na na-appoint. Yung 3 huli, 4 na buwan hanggang 6 na buwan lamang sa pwesto. Sa Armed Forces of the Philippines, nakawalo na po siya. Yung ibang Pangulo, bago siya, kaya lang panahon, bago nagkaroon ng line change. Hindi ho ba parang politicized masyado at napakaliit ng puwang para yung Director General ay magkaroon ng institutional reforms? Well, hindi na pwedeng sabing politicized, pero nakikita ko accommodation, more than the play of politics. Accommodation ang pinag-uusapan dito na halos lahat gustong pagbigyan kasi ang liderato ng Armed Forces of the Philippines at saka ng Philippine National Police, importante yung may continuity at saka may panahon para sa pagpaplano, sa paghahanda, may panahon sa pag-iimplementa at may panahon sa pag-wind down, ika nga. Ngayon, kung bibigyan mo lang ng 4-5 buwan ang bawat isang hepe, mapa AFP man o PNP, mukhang taliwas ito sa normal na paglilid sa isang agency. Not only the uniform services, kundi maski private agency like kumpanya o kaya any government agency for that matter, mas importante bigyan ng mas malaking space yung mamumuno nang sa ganon, yung kanyang mga polisiya, yung kanyang gusto ipatupad, meron siyang sapat na panahon para isagawa ito. Okay. Kaya sinabi namin parang political accommodation kung gusto nyo yun yung ating terminong gamitin. Kasi talaga namang niligawan ng husto ni Pangulong Duterte ang mga pulis at sundalo. Di ba po, double yung salary agad-agad. May hazard pay. May mga baril na ibinibigay, nakala mo'y regalo, hindi issuance, na official. Ano yung napansin ninyo sa ligawang itong naganap? Talaga bang ito'y paguha ng loyalty ng Armed Forces at ng Philippine National Police ni Pangulong Duterte?
Sa aspeto ng liderato, sa leadership, dalawa yung napaka-importante. Mission accomplishment at saka yung moral of the men. Ano? Okay. Yung nangingibabaw dito sa ah, present administration, yung moral of the men, of the troops. Ano? Sa akin, kasi sa pinag-aralan namin, sa leadership training namin, mas importante dapat mangibabaw yung accomplishment of the mission. Secondary lamang yung moral ng tropa. Sa ngayon, dahil nga sinabi mo nga na ako'y sumasang-ayon na may accommodation na nangyayari para na sa ganon, mas marami yung ma-please sa hanay ng ating kapulisan at hanay ng ating Armed Forces of the Philippines, baka nasa sakripisyo yung accomplishment of the mission, which is far more important than the morale of the troops or of the men. Okay. So accomplishment of the mission. Pero bawat bagong Chief of Staff at Director General, halos 100 din daw ang bibit-bit or ipopromote ng mga tao. Ibig sabihin, ang epekto ng pagbabago sa top line, sobrang dami din sa second, third level. Ibig sabihin, walang continuity. Tama po ba yun? Walang continuity. Kasi nga, pag upo ng bagong Chief PNP or bagong Chief of Staff, may mga nakasama ito sa field na siyempre mas malapit sa kanya. So down the line, nawawala yung continuity ng leadership, ng liderato. Mas mainam yung medyo matagal yung magsisilbing Chief of Staff at saka yung Chief PNP na sa ganon, medyo mahaba rin yung panunungkulan ng mga tao na naandyan na at nakapwesto na. Although sa AFP, mas hindi naman dahil sa minamalit ko yung PNP, pero mas professionalized yung kanilang sistema sa AFP. Dahil talaga nasusunod yung kanilang Board of Generals, yung pag-promote at saka pagbigay ng assignment. Yung career path o career pattern ng mga officers ng AFP, mas binibigyan ng halaga. Sa PNP, dahil nga ito'y territorial forces, medyo mas politicized kaysa sa Armed Forces of the Philippines. I'm sorry to say that because I used to head the PNP, but that's the reality that cannot be denied. Okay. Punta din tayo sa political accommodation. Dahil sabi ni Pangulong Duterte, soldiers and policemen are good and honest and quick. Ano po yung observation ninyo dito? Ngayon lang yata ganito kadami, sandamakmak ang ating mga ex-generals sa civilian positions. Kanya-kanyang perspective, kanya-kanyang pananaw. At sa estilo ni President Duterte, kasi nanggaling siya sa local government, dati siyang mayor ng Davao City, napakarami niyang nakasalamuha ng mga miyembro o mga officials ng Armed Forces at saka ng PNP. At yun ang kanyang yun ang natinim sa kanyang isipan na unang-una hindi mareklamo yung mga officers ng uniform services. Dahil kami nga, ang training namin, ang exposure namin is we learn to obey without complaining. Parang obey first before complaining. So, yung namulat sa kanya, kaya siguro yung mas may bias siya pabor doon sa mga men in uniform na tinatawag. And so far, sa tingin ko naman, kung titingnan natin yung mga nasa gabinete ni Presidente Duterte, sa tingin ko, by and large, nagpe-perform naman yung ating yung mga dati kong comrades in arms. Hindi naman dahil sa bias din ako, dahil dyan din ako nanggaling. Pero kung iisa-isahin natin, nagde-deliver naman sila at saka nagpe-perform. So sa ganong banda, mukhang sumasang-ayon ako doon sa paniniwala ng ating Pangulo na mas madali mapasunod yung mga sundalo at saka yung mga pulis, maski nasa civilian offices na sila. Okay. Pero isa hong problem dito, pupunta tayo doon sa favorite yung topic, yung mga patong o bukol sa budget. Kapag ka napakarami ng mga appointees sa top line, at tapos ang aga mag-retire, di ho ba lalaki ang retirement benefits burden ng PNP at AFP? At nalipat pa sa civilian positions, may retirement benefits na naman na pwedeng mag-kick in. Hindi ho ba ba yung retirement agency tayo? Correct. Yon, eksakto yung sinabi mo. At nakalimutan ko lang, sabihin ko rin sana kanina, ng isang downside niyan, kung 5 yung chiefs of staff mo, at 10 yung iyong 3-star generals na magre-retire at tatanggap ng pension ng isang 4-star general. Kasi gano'n yan, one rank higher. Isipin mong drain din sa budget in terms of pension
at saka yung retirement pays and benefits na tatanggapin ng ganong karaming nagre-retire sa ganong kataas na ranggo. So sama-sama yan. Mayroon talagang sabihin na nating may tama doon sa PS, yung personal services ng budget natin. Magkano po yung difference kaya nun from 3-star to 4-star pagka dadagdag sa pension at retirement? Ano yan, kung nag-retire ka ng 3-star, bali 4-star yung ano mo, yung retirement pay mo, ano? Or Mag-retire ka ng 2 stars, 3 stars yung pension. Ako halimbawa, 4-star ako 4-star rank yung pinag-retirean ko. Ang aking pension buwan-buwan 194,000. Okay. So kung nag-retire ng 3-star rank, ganun din yung kanyang pension kasi 1 rank higher. Kung nag-retire ng 3 stars, bali 3 stars yung kanyang pension, I think nasa mga 116 o 120 plus thousand a month. So 60,000 Ganyan ang kalakaran. more. 60,000 pesos more ang idadagdag kung sakali, kung ikaw ay 1 rank higher ang retirement. Yes, kung 1 rank higher, tama. Sa retirement. Oh. Wala, no? Parang 4 na empleyado na ng gobyerno ang pwedeng bayaran po nun, ano? Entry level, tama. Opo, okay. Baka mahigit pa. Mahigit Opo. pa. Punta tayo ho dun sa usapin ng, ang pangako ni Pangulong Duterte, drugs, crime, and corruption. Parang medyo may perfect match kayo, ano po, sa mga paborito ninyong usapin. Punta tayo muna dun sa drugs. Merong International Criminal Court na prosecution notice na baka daw mag-umpisa na sa investigators notice na baka mag-umpisa na sa litigation or prosecution. Ano po? Ano ba sa tingin ninyo? May sabit, walang sabit sa drug war ang ating Pangulo? Una muna yung sinabi ni ICC prosecutor, no, na reasonable basis. Kasi tiningnan ko ano ibig sabihin. No? Ang pinagbabasehan niya siguro, ibig niya sabihin, reasonable grounds to believe. Ito yung ginagamit ng mga korte at saka mga prosecutors o kaya mga law enforcers. Reasonable grounds to believe that a crime has in fact been committed at saka nag-commit yung taong pinatutungkulan. Okay. Now, kapag tinignan mo yung definition ng reasonable ground to believe, napakababa. Parang napaka hindi klaro yung evidentiary threshold na tinatawag. So kung nandun pa lamang yung level ng investigation, unang-una, papayagan ba siya ng court na magsagawa ng investigation? Remember, wala pa sa preliminary investigation ito, Malu. Nasa fact-finding investigation. Pangalawa, Naya Hardel, kailangan ipakita pa, bukod pa doon sa issue ng jurisdiction, kasi nga, nag-opt-out na tayo bilang miyembro ng ICC. Ang isa pang dapat i-hurdle, isang mandatory requirement para magsagawa ng investigation against any person or any country, leader of a country, yung bang hindi gumagana yung criminal justice system. Kailangan ipakita na inutil lahat yung mga at walang investigasyon sinasagawa patungkol doon sinasabing drug killings, yung crimes against humanity. Now, binanggit ko kanina yung kaso ni Kian de los Santos. Doon pa lamang, baka mahirapang i-prove nung ICC prosecutor na walang ginagawa yung pamahalaan at hindi gumagana yung criminal justice system. Katakot-takot din yung sinagawang investigation ng Senado tungkol sa mga drug killings. Kaya baka mahirapang makonvince ng ICC prosecutor, yung ICC mismo, na magsagawa ng formal investigation tungkol dito. I don't know. Ako pinagbabasihan ko lamang yung binabase ko sa literature na nababasa ko. But again, it is up to the ICC to determine that. Kung there's basis enough to continue or to conduct a preliminary investigation against President Duterte and whosoever else na pwedeng maimbestigahan tulad ng mga dating Chief PNP o kaya kung sino man yung na-involved sa drug operations. Pero kayo po bilang dating Chief PNP, at alam ko, bihasa kayo sa research, ilan lang kayo na parang fact-based, evidence-based, pagka nagsalita. Na-research mo ba, ilan ba talaga ang napatay na sa war on drugs? 12,000? 26,000? Depende, kasi depende kung ang tanong mo nanggagaling doon sa official na numero. Ito yung tinatawag na parang official operations, ano, yung talagang official na nag-log out,
nag-conduct ng operation, na pwede natin sabihin, hindi naman lahat ng pangyayari na may napatay, pwede natin sabihin na, sabi mo nga, ng laban, ano? Kasi meron din mga officially dispatched na operations na palpak din, na pwede natin sabihin may excesses on the ground pagdating sa implementation. Iba pa yung walang na-dispatch, hindi natin alam kung may sanction sa taas, yung operation na hindi naka-report, no? Officially. So merong ganun tayong naririnig na kung saan merong reward system na paramihan na mapapatay. Opo. Of course, wala pa namang nakakasuhan tungkol dito at wala pa namang pruweba na lumalabas na ito'y pinayagan ng kanilang chief of police at yung chief of police pinayagan na lang kanilang provincial director and all the way up hanggang sa headquarters and even to the level of the President of the Philippines. Wala pa naman tayo nakikitang ganon. May mga haka-haka, may mga naririnig tayo na merong karampatang gantimpala kapag may napatay na drug pusher sa isang barangay o kung saan man. Ang dinig nga po namin parang quota system, ano po? At ang sabi itong mga riding in tandem o yung mga vigilantes, hindi naman officially talaga tatanggapin. Pero parang kakaiba po, ano, na napakadami naman nila. Ibig sabihin, failure ang pulis na tapusin. Iba pa yung quota system, ano? Yung quota system for purposes of assignments and promotion. Alright. Kasi nasabi ko, yung monetary reward na pinagkakaloob, at ito hindi isang beses naming narinig, ano? Hindi ilang beses. Narinig namin na talagang merong ganong patakaran na kapag may napatay, at ito'y nasa drug list o kaya may karampatang gantimpala na monetary. Of course, sabi ko nga kanina, ulitin ko, wala tayong pruweba. Ito yung mga naririnig natin sa mga pulis mismo na nagkukwento na merong ganong kalakaran. Opo. Pero iba yung quota system. Ang quota system, for purposes of assignment, saka promotion yon. Kapag nakapag-exit ka ng quota, parang counted yon sa performance mo. Opo. Pero ang hinaing po ng maraming tao, napakadami na alleged drug users ang napapatay at karamihan sa kanila ay mga mahihirap sa mga informal settlers communities. Ano po? Pero iilan ang drug pushers at may ilang local government officials na sa narco list na mali naman daw yata yung intel. Yeah, it's a matter of strategy, no? Kanya-kanyang estratehiya. Sa akin kasi, yung two-pronged approach, yung strategy na kailangan i-constrict mo yung market at saka yung supply. Opo. Meaning, kung may mahuli kang drug pusher, small time, pusher na, sabihin natin pusher. Mas mainam na yung i-develop mo na lang intelligence kaysa sa mapatay yung drug pusher, kung small time lang naman ito, pwedeng gamitin ito para makaangat ka doon sa ladder na tinatawag. Hanggang sa maabot mo yung talagang mga big time. At ang sabi nga ng mga ilang pulis, yung iba retired na nakausap namin, parang ang lahat ng direksyon nagpo-point to the national believed prisons, ano? Okay. Tulad ng sinabi ni ngayon Mayor Magalong, di ba? Nung pagka nagko-conduct sila ng interrogation o kaya investigation, parang ang common na direksyon na papuntang source, ang pinupuntahang source sa loob ng Muntinlupa. So again, that's another systemic problem or issue na kung saan nakakulong na nga, paano pa nakakapag-operate? At alam natin yan kasi nagkaroon na rin ng investigation na pagkayayaman nila sa loob at hindi nila hangarin pa lumabas kasi nasa loob na sila, masarap ang buhay, may mga kubol, bungalow, at masarap ang buhay kasi yung flow ng pera tuloy-tuloy. So, yun ang dapat antimano o at the outset, in-address na sana ng ating law enforcement dahil ang marching order ng Pangulo, pag upo pa lamang, sabi niya 6 months. Ano? Of course, ako mismo, personal, hindi ako naniniwala, nakakayanin ng 6 months or even 1 year. And totoo nga nangyari, magsi 6 years na, hindi pa rin tapos ang laban sa droga. Okay. So punta tayo doon ngayon sa parang bagong klase ng mga patayan. Ano po? Hindi na mga alleged drug users and pushers, kundi mga reds daw o yung mga pula. Itong red baiting. Ngayon ho, increasingly parang daylight, tapos walang pinipili, may doktor, may abogado na red tag. Ano ho yung tingin ninyo? Parang nag-move na ba sa political enemies of the state ang target nitong mga patayan?
Unang-una, hindi naman lahat ng napatay may attribute mo sa establishment. Okay? Ang huling narinig ko, yung pagkamatay ng lawyer at saka yung kanyang asawa, mukhang nearing solution or nasolve na yata ng pulis, ano? At hindi naman ito ang pinag-ugatan ay red tagging, ano? Okay. Unang-una, 'di ba, nagsagawa kami ng Opo. Senate hearings, 'di ba? Mhm. Ako nagulat din ako na makita ko yung video na pinakita ng security sector, 1988, old video ni Jose Maria Sison. Eh siya pala yung original na red tagger. Natawa nga kami dahil inisa-isa niya yung mga organizations na sinasabi niya mismo, siya mismo nagsabi, na nagsisibling mga front organizations. So kami mismo, kami ng mga senador na nandoon sa hearings, nagulat nga kami doon sa pinresenta. At pagkatapos, yung video rin na pinresenta na si Luis Halandoni naman nagsasalita, ang sinasabi naman doon, yung peace talks, ano lang yan, parang kasama sa kanilang pamamaraan para ma-accomplish o ma-achieve yung kanilang ultimate goal na ma-overthrow yung, hindi lang yung government, ano, kundi yung buong sistema at mapalitan ng kanilang sistema ng pag-govern. Ano? Okay. Ibig sabihin yung communism. Mhm. At kung saan, di ba, proletariat. Pero pag tiningnan naman natin mga communist countries, parang hindi naman talaga proletariat ang namumuno, kundi may pagka-dictatorship din, di ba? Mhm. Kasi yung mga civil rights, hindi masyadong nare-respeto. So Mhm. yun ang, of course, we're in the process of evaluating, collating and evaluating all the inputs, lahat ng information na nakuha namin from both sides, ano? And I tried my best to be fair and objective sa pag-preside doon sa hearing na yon. At Mhm. hindi ko pinakikialaman yung aking staff na siya nag-aaral doon sa Mhm. mga nakuha naming information. Katunayan, kasusulat lamang ni Attorney Colmenares, si dating congressman, nakiusap siya kung pwedeng wag muna namin gawa ng committee report dahil dahil nabasa niya nga na minamadali ko yung staff na gawin yung committee report dahil sila mismo nagngangalap pa ng kaukulang mga information na isasama sa kanilang position paper. At Okay. ito'y pinayagan namin. Kung 1988 pa ho yung video ni Jose Maria Sison at ni Halandoni, 2020 na po ngayon. Wala ho bang bagong intel? Kung ano yung intelligence reports na ano yung nagiging batayan? Kasi yung isa hong napatay, yung doktor sa Negros Oriental, IATF member o actually head ng IATF sa Negros Oriental. Parang nalagay siya, parang supporter ba o sympathizer daw. Kaya in broad daylight, napatay. Well, wala namang bagong intel as far as I'm concerned, no? Pero yung security sector, nagpresenta rin sila ng mga current na Okay. mga ebidensya o mga information na nagsasuggest na yung mga organizations na yung iba nga nasa party list, ano, parang sinasabi na nagsisilbing breeding ground o kaya recruitment ground ng NPA kasi sila mismo yung mga hinirap nilang mga testigo, personal experience, personal knowledge na nanggaling sila sa bundok. At ang pinanggalingan din nila yung mga organizations, yung mga grupo na sinasabing kinabibilangan ngayon ng mga party list representatives. Okay. Sa inyo pong panig, sabi ninyo dun sa hearing, abay nakapakinig kayo ng opinyon ng mga kaliwa at kanan. Ano po? Security sector at yung mga militante. Pero ano ho ba yung talagang dapat puntiryahin na mga pula? Kasi pwede namang aktivista, pwedeng militante lang, hindi naman rebelde. Di ba po parang mahabang daan pa yon para ma-red tag. Ano ho ba yung pinaka-esensya? Sino ang dapat i-red tag? At bakit nagre-red tag? Unang-una, Malu, nasabi ko na ito, no? Activism is not terrorism. Exactly. Yung ideology or idealism, hindi naman to extremism. Yes. Di ba? Malinaw yon. So kung yun ang pinaguhugutan natin, hindi pwedeng porkit as aktivista, automatic na ano ka na, terrorist ka na o kaya komunista ka na. But then, ito yung realidad. Ano? Meron nakasampang proscription case na nakapending ngayon sa RTC. Okay. Now, noong pinasa namin yung Anti-Terrorism Act of 2020, Uh-huh. merong saving clause. Okay. Meaning, lahat ng mga kaso na pending action, pwedeng doon na rin magpatuloy. Kasi inelevate namin yung
yung level ng korte na pwede mag-handle lamang ng proscription case. Remember, pag proscription, may kasamang aresto ito, but not without due process. Kapag na-proscribe ang isang terrorist group, ang isang organization o group as a terrorist organization, hindi automatic na maski sinong miyembro na sinasabing miyembro, pagdadadamputin. Hindi ganon. Meron pa ring due process na iikot o gagana, mag-grind para i-prove mo na si Juan de la Cruz ay miyembro ng isang proscribed terrorist organization. Okay. Hindi ganon kasimple. So, maski halimbawa ng magbanggit na tayo ng pangalan, halimbawa si Jose Maria Sison, kailangan dumaan pa rin sa due process na ipuprove mong siya isang miyembro o leader ng CPP-NPA. Kasama pa rin yun. Of course, meron siyang outstanding warrants of arrest against him na na-issue na ng mga korte. Sa ibang kaso yon. Pero as far as the anti-terrorism law, yun ang nakasad doon sa bagong batas. Okay. Kwento nyo nga sa amin, bakit kailangan ng bagong Anti-Terrorism Act kung dun sa Human Security Act na inamend nito, iisa lang daw ang na convict. Na police, na convict. Ano po? So, deadwood, patay na batas. Tapos biglang binuhay pa natin na sabi nila mas matapang ang mga provisions sa pagdampot ng mga tao, 14 days in jail plus 10 days pa kahit wala pang kaso at cabinet level ang Anti-Terrorism Council. Ibig sabihin, political appointees ng Pangulo. Kwento nyo nga yun. Sa kabilang dako, mas marami safeguards. Okay. Ito lamang yung batas na pagkatapos mang aresto, agad-agad kailangan sumulat yung arresting officer, impormahan, hindi lamang yung Anti-Terrorism Council. Yung huwes sa pinakamalapit na korte. Okay. In writing ito, pati CHR, kailangan sulatan. Ito lamang yung ganon. Kasi ang nangyari sa Human Security Act, naging dead letter law dahil nga, kailangan i-prove mo muna yung predicate crime bago mo i-prosecute yung violation ng Human Security Act. Yung nag-iisang kasong na-convict, muntik pang hindi ma-convict kasi ipinrove muna na merong rebellion, marawi yun bago pa na-prove na may violation ng Human Security Act. At yung dahil sa nag-evolve na yung terorismo na kung saan sophisticated na masyado. So isinama natin dito yung tinatawag na inchoate offense or offenses. Meaning, preparatory stage pa lang, tulad nung nahuli doon sa Sulu, hindi ba? Yung Indonesian. Meron na siyang improvised vest na talagang pang-suicide vest. Hindi mo siya pwedeng kasuhan ng violation ng Human Security Act or ng Anti-Terrorism Act kung hindi kasama yung inchoate offense. All right. Okay. Dahil ito, maliwanag na hihintay mo ba bang magkamatay yung mga inosente civilian bago mo maaresto yung tao? Samantalang napakaliwanag na isa lang yung kanyang patutunguhan, mag-suicide bombing. Alright. Hindi ba mas mainam yung preemptive yung strike o proactive yung strike ng ating mga kasundaluhan, kapulisan, nang sa ganon, may save natin yung buhay. Kesa doon sa magre-react na lang tayo, pagpatay na yung marami. Paano po, Senator Ping, kung parang hindi na lang aarestuhin, diretso na lang papatayin? Kasi napaka-messy. Pagka hulihin mo, ikukulong mo, i-report sa West, i-report sa CHR, at saka may prosecution. Pero pagka patayan, katulad nitong sinasabi ng mga kaliwa na nangyayari ngayon, hindi na huhulihin. Diretso na lang. Ibang usapan naman yon. Kasi ito, pinalakas natin yung batas at the same time, dinagdagan natin ng mga safeguards. Okay. At nang sa ganon, magkaroon din ng kaukulang lakas o parang sabihin na nating flexibility yung law enforcement na kung saan pwede lang ma-prosecute successfully kasi kung nakikita nila na parang wala na mangyari sa kanilang legitimate operation, baka nga magkaroon sila ng masamang pag-iisip, patayin na lang natin kasi kaysa magkanda hirap pa tayo mag-prosecute. Okay. So, it's always a two-edged sword, di ba? Alright. Merong mabuti, merong masama. Alright. Kaya ito'y talagang dumaan ito sa masusing debate at saka sa mga amendments. Katunayan, karamihan ng mga amendments dito, sabihin ko ng mga at least 70-75% ng amendments nanggaling sa aming minority group
Yes. kina Senator Drilon, Senator Kiko, Senator Risa Ontiveros. Opo. At tinanggap ko yung kanilang mga amendments. Mhm. Dahil ito'y karagdagang safeguards. Katunayan, yung pag-report sa CHR, Mhm. wala doon sa committee report. Pero minabuti na nga rin namin, sige, isama natin si CHR para talagang Okay. merong body na titingin kung merong abuses. Pero ang sabi nila, parang kung may Anti-Terrorism Council na mga cabinet level secretaries, ano po, yung nakaupo. Tapos meron tayong National Task Force to End the Communist Insurgency na nasa NICA din po ang Secretariat, National Security Council. Parang napalakas yata at ang influence sa pagdetermina kung sino yung terorista ng ating National Security Council at Intelligence Coordinating Agency. Di po ba dangerous ito? Halos hindi natin pinalatan yung yung membership ng council, sila pa rin. At saka yung power nila halos hindi rin nagbago yung pa rin, yung under the old law and the present law. Okay. Halos ganun pa rin eh. Hindi naman sila pwede mag-utos. Ito nga yung lumabas ng mga misinformation, All right. na yung Anti-Terrorism Council, binigyan ng poder, they're now empowered to order the arrest. Mali po yun. Hindi sila, ang huwes lang ang pwede mag-order ng arrest. Yung prescription or proscription, iba yon sa designation. Okay. Yung ATC, sila yung pwede mag-designate. At saka administrative act yung designation. Okay. Kasi sinunod ito do sa National Security, United Nations Security Council Resolution, yung parameters na kung saan doon lang papasok yung panuntunan na pwede mag-designate yung Anti-Terrorism Council. At walang aresto yung designation. Pwedeng umakto yung Anti-Money Laundering Council, na magkaroon ng preliminary freezing, pero ultimately Court of Appeals din ang magsasabi kung legitimate ba o hindi yung pagpipreeze ng accounts ng mga suspected terrorists or designated terrorist group or organization. Kahit sa panahon ng eleksyon, sa election campaign period, hindi daw suspended yung effect ng Anti-Terrorism Act. At dito nangangamba yata yung ilang kakandidato. Hanggang nakalista naman doon ng mga violations na mga offenses, kung hindi ka naman papasok, hindi ka naman bomba, All right. hindi ka naman, maski kandidato ka, wag ka naman mangamba na maaresto ka. Dahil misplaced yung fears na gano'n, yung apprehension na gano'n. Dahil parang ina-assume mo na hindi na nagbabasa ng batas yung mga pulis o yung mga abogado, ika nga. At yung prosecutors, At eventually, yung huwes na magsasabi na, kasi remember, meron tayong, aside from yung probable cause na magiging findings ng prosecutor, meron pang second level yan, yung tinatawag na judicial determination of probable cause. Okay. Nung araw kasi, prior to that new guidelines na ginawa ng Supreme Court, basta sinabi ng prosecutor, merong finding ng probable cause, automatic yun, magre-recommend na siya ng bail kung bailable, at no bail recommended kung hindi bailable. Wala nang flexibility yung huwes kundi mag-issue ng warrant. Now, iba na yung kalakaran. Maski sabihin ng prosecutor na meron akong finding ng probable cause, pag sinabi ng huwes, hindi, wala. Walang yung judicial determination ko, walang probable cause, so i-release nyo yan. Pero nangangamba ba kayo na 37 na petisyon? Halos samut-saring grupo. Abogado, 37 petitions, pero binasa namin Opo. mga common issues ang nire-raise. Matitrim down mo ito to something like mga 4 to 5 issues. Okay. Ano-ano po yun? Pinaka-controversial yung Section 29 na kung saan pinapayagan daw ng Anti-Terrorism Council ang alagad ng batas na mang-aresto. Yun, masasabi ko talaga, mali talaga yun kasi korte lamang ang pwedeng mag-utos na mag-aresto except yung tinatawag na citizen's arrest or warrantless arrest na hindi namin binago. Nandiyan pa rin yan. Yung warrantless arrest, nasa revised penal code naman yan, hindi naman natin binago. Okay. So, nasa rules of court pala na hindi natin pwedeng baguhin. Ang binago natin yung reglementary period kasi revised penal code yun. Ang dati, nasa 36 hours lang ang maximum. Ngayon, sa ilalim ng Human Security Act, naging 3 araw. Pero dahil kami naman, policy decision ng Senado yan,
at pwede kami mag-amend ng revised penal. Katunayan, napakarami namin na-amend na provisions sa revised penal code. So this is just one of them na in-extend namin na 14 days tapos extendable ng another 10 days. Pero yung pag-extend, kailangan korte yung magsasabi na pwedeng ma-extend. Ang reason naman doon, kasi napaka-complex, napaka-complicated ng kasong terorismo. Napaka-sophisticated. At kulang na kulang sa ang panahon para sa law enforcement na i-develop yung mga ebidensya. Alright. Kaya pinayagan natin na ma-extend. At alam mo ba kung sino rin nag-amend yung provision? Kasi ang hinihingi namin noon sa committee report 10 days. So minority group din na gawing 14 calendar days sa halip na working days. Pero binigyan ng additional 10 days na mag-extend basta't merong permiso yung korte. Okay. Opo. Ngayon punta tayo dun sa isang paborito ninyong topic, korupsyon sa gobyerno, national budget. Tinawag na po kayong watchdog of the national budget. At hanggang ngayon, meron kayong agam-agam sa 2021 budget. Dahil sabi nyo, napakalaki ng budget ng ilang departamento, kulang sa ilan. I-summarize nyo ang mga mali sa tingin ninyo o dapat sana'y napaayos pa sa 2021 budget. Ang nakakalungkot dito sa nangyari sa budget, kasi ang dami kong kinwestiyon sa budget ng DPWH. Not because of the DPWH, but because some lawmakers managed to mangle, sabihin natin mangle yung mga items. Opo. Kasi kinwestiyon ko na doon mga at least 60 billion pesos. Alright. Multi-purpose buildings, tapos double appropriation, tapos yung right of way na napakalaki na hindi naman nagagamit. Sa halip na mabawasan, nadagdagan pa ng pondo, naging 694, nadagdagan pa siya ng 28.3 billion pesos. All right. So sino naman na hindi magmamaktol nga dahil sa career align nila dahil nagpalit ng liderato sa Kongreso, gustong ma-accommodate yung mga bagong kaalyado. Okay. So umabot ng 83 billion o 87 more than 80 billion yung kanilang pinagbigyan. Okay. Ang kaya lang nilang tanggalin sa loob ng departamento nasa mga 55 billion. So may kulang pa. So yung 83 minus 55, saan sila kukuha ng 28? Aba hinugot pa sa ibang mga ahensya. At nadamay na nga doon yung pinaglalaban ko talagang mulat sa pool, pinaglaban ko na yung National Broadband Program. Exactly. Napakalaki sanang biyaya ang may dudulot nito sa ating bansa, sa ating pamahalaan. Why? Because kapag may interoperability yung lahat ng government agencies, national man o local, hindi ba mas smooth yung implementation, pati yung ease of doing business, pati yung pag-i-issue ng permit, merong interoperability. Bukod pa doon, ang laki ng matitipid, ang masisave ng gobyerno based na rin doon sa computation ng DICT when they presented the budget to us. 34 plus billion pesos in 5 years. Why? Kasi hindi na tayo magsusubscribe. Sa ngayon kasi, lahat ng government agencies, nakasubscribe kami sa telcos. Exactly. Bawat opisina ng senador, pwera pa yung satellite offices, ang binabayaran mga 2 million a year sa subscription. Yung Senado mismo, Secretariat, abutin ng mga 4 million. Now, ilan yung similarly situated? Isang bureau, isang opisina, police, armed forces, labor, kung saan-saan. Bilangin mo nga lahat yun, Malo. Kung ilan lahat yun nagsusubscribe at kwentahin natin magkano subscription na inaabot ng bawat government o yung totalidad ng government bureaucracy. Napakalaki. So ba't hindi na lang tayo magsagawa ng sarili nating broadband program at saka magbigay tayo ng free wifi, lalo ngayon sa panahon ng pandemic, hindi ba talagang puro online na tayo? Tayo nga online sa halip na magkaharap tayo face-to-face, nag-i-interview. Kailan mag-online tayo because of the pandemic? Ganon din yung mga hearings namin. Ganon din mga sessions namin. Ganon din ang education. Yung mga bata, online learning program. Sa madaling salita, wala na dapat ang pork barrel. Ano po? Dahil yun yung ruling ng Supreme Court dati pa. At isa din to sa inyong mga talagang tinuligsa ng gusto. At ayaw nyo tumanggap ng pork barrel mismo kayo. Nag-return pa ng pera. Ilang bilyong piso? 12 bilyones yata.
Pero ano ho bang nangyayari? Itong mga multipurpose building, mga malamala pork ho ba to? O Well, Lamses? somehow, napaikutan na nila yung Supreme Court ruling. Ano? Kasi Okay. before, ang ruling ng Supreme Court, yung unang-una pa, Mhm. constitutional yung pork barrel. Mhm. Pero hindi rin naman sinabi na illegal na hindi ka kumuha ng pork mo. Opo. Now, nung lumabas yan na police case, marami nakasuhang congressmen, may mga senador. So dahil nagkaroon ng ruling ng Supreme Court na yung post-enactment implementation, That's right. yun ang pinagbawal. Ibig sabihin, kasi dati, di ba, tig 200 million kayo mga senador, tig 70 million kayo mga congressmen, walang items. Yes. Pagka nandiyan na yung GAA, saka palang i-identify yung mga proyekto. Okay. Yun ang definition ng Supreme Court na pork barrel. That's right. Now, hindi na ganun ang kalakaran. Ah, Kasi sa budget deliberation pa lamang, nakasingit na yung kanila, kasi identified na. naglista Sinasabi na. nila, Ah, nakalista na. So, Opo. hindi yan pork. Opo. Pero, hindi naman nagbago yung komisyon. Opo. Hindi naman nagbago yung pakikialam ng lawmakers sa pag-implementa ng proyekto. Sila pa rin nag-implement, although identified na nila, nakalista na sa GAA. Opo. Pero ganun pa rin ang kalakaran. Ano ba parang sindikato yata po may lump sum na may mga listadong proyekto yung mga senador at congressmen na may proyekto, kanilang pet projects. Tapos ida-download dun sa mga ahensya, departments, at saka mga agencies na parang papayag. So kumbaga parang naka-earmark sa budget ng ahensya yung para kay congressman at kay senador. So di po ba parang pinaikutan lang nila yung budget process at kanila din yon, kumbaga in the name of congressman and senator so and so. Exactly. Sinabi ko, pinaikutan yung Supreme Court ruling na dinideklara na yung pork barrel unconstitutional at dinefine kung ano yung pork. So yun nga, wala nang hindi na nakalamsam o identified na o listed na sa GAA. Pero alam din naman natin na kayang pilipitin ng mga lawmakers, yung mga heads ng mga agencies. Opo. Di ba? So pagka nakiusap si congressman, nakiusap si senador, pakisama mo nga itong proyekto ko sa akin distrito. Eh sino naman yung, kasi alam mo, napapansin ko, tuwing tatanungin ko si Secretary Villar, Opo. ito yung kanyang parang, Sagot. pattern na ng sagot. Opo. We Template. defer. Opo. Replay. Opo. We defer to the wisdom of the congressmen and the senators. Okay. Kasi pag tinanong ko, alam mo ba itong proyekto na ito? Kaya mo bang implement ito? Sa halip na sasagutin niyang hindi niya alam, we always defer to the wisdom of the congressmen and the senators. Ano ibig sabihin nun? Kaya lumalaki yung ating unused o yung unutilized appropriations. Kasi hindi kayang implement ng ahensya because hindi naman sila nagplano. Opo. And kapag isiningit yan ni congressman, isiningit ni senador, maski pa sagab pa lang diyan appropriations bill, isiningit nila, wala nang time yung ahensya na magplano. Kaya nga 'di ba, meron akong inexpose noon na yung overlapping appropriations, meaning kasi may sectioning na tinatawag from kilometer 100 to kilometer 110 this amount. Survey nila. Tapos merong second item from kilometer 105 to kilometer 110. Eh di nagdoble yung 5 kilometers o 50 kilometers. Kalsada na po yun. Ano po? Ngayon, bakit ho ba masyadong marami tayong pork lovers? Lalo na election ho sa 2022. And the budget next year would be in aid of election, re-election. Depende kung sino yung tatakbo. Ano po? Pero bakit kayo ayaw nyo ng pork barrel at ibinalik ninyo yung pondo noon? Yeah, mulat sa pool. Kasi alam mo, a quick background, nung nanalo ko ng 2001, galing ako sa PNP, yung nandiyan na yung pork, di ba? So merong 100 million na naka-allocate dahil 100 million lamang yung nag-graduate na senador kasi second semester. So sabi ko, tingnan ko nga kung ano yung kalakaran dito sa pork barrel. Not having the intention of, getting commissions, but gusto ko lang malaman. So sabi ko, sige, nandiyan na yan, i-avail natin. This was 2001, July 1, 2001. Nung pagkapanalo ko, ito yung napakasamang experience, napakasamang isip natin na parang tawag dito, yung parang prima facie. Opo. Yung first instance o yung unang sigwada. Unang sigwada. Okay. Oy. Yung dati kong tumulong sa akin magkampanya, inibita akong mag-lunch. Opo. Pag lunch, may kasama siyang isang babae, maraming dalang folders. Okay.
So yun daw mga proyekto na binigay sa kanya ng mga mayors, mga barangay chairman, at kung pwedeng ma-allocatean ng pondo. Ito yung masagwang parte. Gusto lang malaman namin, Senador, ano ba yung kalakaran nyo? Magkano Ano yung... bang kalakaran nyo rito? Siguro, magkano? Sabi ko, anong kalakaran? Alam niyo na, may SOP naman to. Sabi ko, Okay. teka muna. Yun ang una kong pagkamulat sa pork barrel. So, sabi ko, okay, nando na, hindi pa natatanggal yon. Yung una kong kinasuhan sa ombudsman, 2 miyembro na aking staff, dahil kasama sa kampanya, na-absorb sa members ng staff, abay, talaga marunong ang Diyos. Isipin mong nag-fax yung kausap nilang kontraktor at pag-uusapan yung kwentahan ng komisyon, talaga malas sila. At saka marunong ang Diyos. Tinulungan din akong mamulat talaga. Kaya sabi ko, wala akong magagawa dito. Talagang mahirap labanan ito. Ang gagawin ko na lang, for next year, yung 2002, wag na. Labanan ko na lang, silipin ko na lang ito till kingdom come o hanggang sa maging black and blue ako, lalabanan ko na ito. And that's how it happened. March 2003, nung sapat na yung aking materyales, I delivered a privilege speech tungkol sa pork barrel. Right. Yun doon nagsimula. And since then, ayoko na. Ayaw nyo na ng pork. Sabi ko, ibalik nyo sa treasury yung 200 million, bawasan nyo ng 200 million yung national budget. Okay. So, sa madaling sabi, pagka sinabi natin corruption, ito ho yung madalas sa inyong mga resolution, sa mga batas ninyong pinasa, pati yung ARTA law, ano po? Yes. Parang tipong, minsan nakakapagod, di po ba? Paulit-ulit. Nakakapagod. Kaso, Nakakapagod. so, ano yung reading ninyo? Drugs, crime, and corruption ang pangako ni Pangulong Duterte na aaksyonan niya. Tingnan nga natin yung corruption, parang last 2 minutes, ano po? Yung mega task force na kabubuo lang noong Oktubre under Justice Secretary Guevara. Ano yung outlook sa corruption cases o campaign ng gobyerno? Well, ang corruption kasi, ang pinaka-importante rito, Malu, is leadership by example. Yung tinatawag na moral ascendancy, di ba? All right. Okay. Kasi kung yung mga subalterns mo, yung mga subordinates mo, may alam na ginagawa ka rin, bakit naman sila mapapaiba sa'yo? Okay. Di ba? Kung alam nilang talagang wala kang ginagawa as the leader, at alam nilang tatamaan sila dahil may moral ascendancy yung leader, down the line, mag-iingat o kaya magbabawas ng corruption o kaya talagang hindi magko-commit ng corruption. Bakit sa ibang bansa like Singapore, di ba? Yung ibang sabihin nating medyo maunlad na bansa dahil alam nila na talagang they will be dealt with accordingly at saka yung batas talaga i-apply sa kanila maski sino pa sila. So kapag nakasilip yung mga subordinates mo na may double standard, merong libre, merong mahigpit ka, parang mahirap mag-succeed. Parang dinidescribe yung sitwasyon ngayon, ano po? May mga dalawa na natanggal na appointees si Pangulong Duterte dahil sabi niya whiff of corruption. Either suspended, fired, pero reappointed. Hanggang ngayon, tinanong namin kay Justice Secretary Guevara, ba't wala hong kaso? At walang conclusion. Ano ba yung sinabing pangungurakot na ginawa nila? Ano po yung tingin niyo? May double standard ba ng kampanya laban sa korupsyon dahil yung mga kaibigan at kaalyado, free pass? Yung may mga cases talaga na kitang-kita natin na double standard. Okay. Pag hindi masyado malapit, tanggal ka agad. Pagka sobrang malapit naman, maski ano pang ipakita mo na pruweba, ebidensya, hindi, trust and confidence. Okay. Hindi naman trust and confidence ang issue na pinag-uusapan dito minsan eh. Ang pinag-uusapan, kita mo nang mayroong corruption na issue. Kala ko whiff of corruption. Parang konting-konting dumaan lang, di ba? Nahanginan ka ng corruption, dapat tanggal ka na. Kung gano'n ang panalita, dapat yun ang papatupad. Pero kung selective, baka mahirap mag-succeed yung laban sa corruption. Sabi ko nga, pag double standard. So parang tipong pagkagagraduhan natin sila, dahil mukhang ang kaya lang nilang gawin ay magsampa ng kaso, pero hindi magpakulong ng mga corrupt na opisyal. Dahil wala ng panahon, 18 months to go. So sa tingin niyo, ano yung pwedeng priority list nila kung mag-a-anti-corruption campaign na porsigido?
Yung pa isang problema natin, yung paggiling ng hustisya sa bansa natin, saksakan ng tagal. Hanggang sumasawa na yung mga testigo, sumasawa na minsan yung mga complainants. Hindi ba ganun ang nangyayari eh? Or the So, mga may mga reforma na ginagawa ngayon sa judiciary. No? Dapat ituloy lang. Pero sa atin lang bansa talaga yung tinutubuan na ng lumot yung mga ebidensya bago hindi pa rin tapos yung kaso. So sa ibang bansa, di ba, nakita naman natin, minsan sa loob ng isang linggo may hatol na yung hukuman. Parang nakaka-encourage sa mga complainants o sa mga testigo. Dito, yun nga, balik tayo kay Nuesca. Yung isang kaso niya, he failed to attend a court hearing tungkol sa isang drug case. Di-dismiss yung kaso. Anong parusa doon kay Nuesca? Wala. Dismissed yung kaso. Samantalang siguro sinabi niya kung ano man yung depensa niya, pero yun ang mga leksyon na dapat wala tayong patawad pagka nakita natin na makakasama sa pangkalahatang sabihin na nating advocacy ng gobyerno o ng administration. People are saying na in 2022, you could be a shoe-in for presidential candidate again. Are you planning to run? Sa ngayon, mas dominant yung magpahinga na. To be honest about it. Mas dominant. Hindi ko sinasabing conclusion. Pero yun ang namumuo sa ngayon. Bakit po? Dahil sa edad, pagod na kayo o parang visit na kayo, walang natitigil na corruption? Well, let's put it this way, minsan sa hinaba-haba ng panahon, hindi naman ito medyo subjective ito, Sa tingin ko, since the time that I entered government, okay naman yung aking ginawa, Pero parang sa tingin ko, hindi masyado ring na-appreciate, especially ng sabihin na natin yung karamihan ng ating mga mamamayan, Dahil siguro failure of communication o kaya hindi makakonect, napakaraming limitation sa politics, And even if no matter how you want to serve for more years or be in the government for more years, para bang it's so frustrating na for the longest time, parang hindi natin makita yung edukasyon, yung enlightenment ng ating mga kababayan to appreciate good public service or discern kung ano yung masamang public service, ano yung mabuti. All right. Karamihan ng mga kababayan, ito napaka-sad commentary, Malu, I'll speak my mind out and my heart out, Parang nakikita ng karamihan ng mga botante natin, at ito pa naman yung talagang bumoboto, yung pagdating ng eleksyon, kung ano yung iabot sa kanila, yan tawag na dole out. Ang hindi nila naiisip, pag nanalo yung nagbigay sa kanila o yung nauto nila ng 45 days, ng 90 days, ang buwelta sa kanila noon, 3 years and 6 years. Hindi lang tinitingnan yun. Tinitingnan lang nila, boboto ako sa isang linggo, binigyan ako ni ganito, siya iboboto ko kasi mabait. Hindi niya alam na yung binigay sa kanya, di hamak na mas malaki yung ninakaw nung nagbigay sa kanya kaysa doon sa binigay sa kanya. Alright. Okay. So masyadong short term ang pananaw. Transactional. Short-sighted. Short-sighted. Nakakalungkot pero yan ang reality. Kaya minsan nakaka-discourage na rin talaga yung nasa gobyerno bukod pa doon sa medyo sabihin na natin mababa ang pagtingin ng ating mga kababayan sa mga taong nasa gobyerno. And yun din na nakakalungkot kasi sama-sama na together, ika nga. Hintayin namin, kailan kayo magde-decide kung 2022 is a presidential run or a re-election run for the Senate? Bahala na, Malu. Malalaman din ko ano. Ano yung mga iintayin ninyong mga senyales? Would you wait for... Walang senyales, Malu. Wala. Yun nga, parang ang mindset ko ngayon, parang all these years, I've been in government for more than 40 years. Parang tama, yung tanong mo, balikan ko, may nakita ba tayong pagbabago in spite of yung efforts of some na baguhin? Para bang minsan, it is sad, no? It is so disappointing to be a voice in the wilderness, na parang
sige, taon-taon na lang, sa budget na lang. Taon-taon yun na lang ang vicious cycle eh. Mhm. Wala rin mangyayari. At the end of the day, botohan, talo ka naman sa boto. Mhm. So, maski bumoto ng no, mag-dissent ka, well, Opo. matter of record lang. Pero wala ka rin, may nagawa ka bang ika nga nakapagpabago? Opo. Parang kapos at kapos. At maraming salamat ho, Senator Panfilo Ping Lacson. At aabangan po namin yung desisyon ninyo, ano ho, bago mag-2022. Merry Christmas! Maraming salamat. Merry Christmas. Happy So, New Year. did we get the facts and did you have fun? Okay naman po siguro, no? Fun and facts? Okay? Yeah. All right. Thank you Thank very you. much, Senator Lacson. Thank you, Malu.